natin. Naka-live na tayo. Pwede na po. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sa hindi inaasang pangyari, qadarullah wa ma syaa fa'al. Hindi ko malaman kung saan napunta ang aking ginawang slides para sa topic na patungkol sa ikhlas. Kung gayon, ang ating magiging paksa ay tungkol sa mahusay na pag-uugali. Isang bagay na napakagandang alamin at pinapaalala sa ating sarili ang paksang ito dahil sa kabuuan ng Islam ay tungkol lahat sa pag-uugali. Katunayan, si Propeta Muhammad SAW nagsabi, "Ittaqillah haythuma kunt, watbi'is sayyi'ata al-hasana tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala saan man kayo naroroon. At sundan nyo ang pagkakamali ng kabutihan, buburahin ang pagkakamali. At pakitunguhan ninyo ang mga tao gamit ang mahusay na pag-uugali. Pansinin ninyo, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pakitunguhan ninyo ang tao sa pamamagitan ng husnul khuluq o mahusay na pag-uugali. Yung salitang tao, mahalaga. Hindi niya sinabing mga Muslim lang, bagkus sinabi niya ang tao. Ibig sabihin lahat. Walang pipiliin, kaya kailangan pakitunguhan silang lahat. Babae, lalaki, matanda, bata, kahit nga yung LGBT, mahusay na paugali, hindi yung papakitaan natin sila ng mapangit na paugali dahil sila ay sabihin na nating salot sa lipunan, kalaswaan. So, mahalaga ang puntos na ito dahil ang gusto natin, maging dahilan tayo para mga tao na nasa kaligawan ng landas ay magabayan at magpakatuwid naman sa mga kapatid nating Muslim na pasaway. Kaya ito ang bagay na marami sa mga kapatiran natin ay nagkakamali. Pagka hindi Muslim, nagsisimangot, hindi bumabati ng good morning, pumasok yung katrabaho mo, good morning, ay, hindi ko ito babatiin, hindi naman ito Muslim. Ano yan? Saan mo napulot yan? Pwede kang mag-good morning dahil wala namang masama sa pagbating ito. Kaya tiyakin natin na ang lahat ng tao ay pinakikitunguhan natin, pinakikitaan natin ng mahusay na paugali na may naturo sa Islam. Si Propeta Muhammad SAW ay pinadala sa sangkatauhan bagkus sa lahat ng daigdig para kumpletuhin ang mahusay na pag-ugali. Kaya sinabi niya, "Bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq." Ako ay pinadala para kumpletuhin ang mahuhusay na pag-ugali. Tingnan nyo. Hindi sinabi ako ay pinadala para ituro sa inyo ang Islam. Subalit sinabi na pinadala para kumpletuhin ang pag-ugali. Ibig sabihin, mula sa pag-aaral natin sa kaisahan ng tagapaglikha at ang paraan ng pagsamba sa Kanya at ang pagsunod sa mga kautusan, paglayo sa mga pinagbabawal, lahat ng ito ay parte ng pag-uugali. Kaya nga sabi natin sa simula, di ba, ang kabuuan ng din ng Islam ay pag-uugali. Lahat. Sa pagsasala mo, sa pag-aayuno mo, sa pag-aalaga at pag-aaruga at paggalang sa mga magulang kahit na hindi pa sila mga Muslim. Sa trabaho, sa masjid, sa palengke, sa eskwelahan, saan man. Kaya napakahalaga kapatid na lagi mong ipaalala sa iyong sarili ng kabuuan ng ating pamamaraan ng buhay na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam ay patungkol lahat sa pag-uugali. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilan sa mga highlights, piling mga pangyayari sa buhay niya ay pinakita niya ng mahusay na pag-uugali. Katulad na lamang kapag siya ay nasasalubong ng mga tao
Sinabi ni Jarir radhiyallahu anhu, "Ma laqaytun nabiyya illa tabassama fi wajhihi." Hindi ko nakasalubong ang propeta sallallahu alaihi wasallam liban na lamang na may ngiti sa kanyang mukha. Allahu Akbar. Paano naman ikaw, brother? Paano naman ikaw, sister, na nag-away lang kayo ng asawa mo, nagkaroon kayo ng misunderstanding sa magulang mo, o di kaya alitan sa kapatid mo o siblings mo. Pag may magbabati sa iyo ng good morning, bad morning ako. Assalamualaikum warahmatullah. Hindi, walang salam-salam. Bad trip ako. Subhanallah. Nasaan ka na sa huwaran na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasan-pasan niya ang buong ummah. Ikaw, pasan mo lang yung magulang mo, anak mo, asawa mo, sarili mo, lolo't lola mo, bilang lang. Samantala, ang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dala-dala niya ang buong ummah, ang buong sambayanan ng mga kamusliman. And yet, may dala-dala niya lagi sa kanyang mukha ay ngiti. No? Napakahalaga niyan. Bago pa nasabi ng science na there are hundreds of muscles na kumikilos pag tayo ngumingiti, which is good for the health. Sa Islam, nauna na tayo. Sinabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, di ba? An talqa akhaka biwajhin taliq min as-sadaqa, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ang salubungin mo, ipakita mo sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, ang mukhang may ngiti ay may bibilang o maituturing na isang charity. Allahu Akbar. Kaya nga pag sinasabi yung salitang sadaka, maraming sa mga kapatid nagiging sensitive, allergic. Ang unang pumapasok kasi sa isipan nila, pera, charity, pera. Mali po. Sa Islam, kahit ngiti, makapagbibigay ka na ng charity, sadaka. Pero sa dali nito, marami pa rin sa atin ang kuripot. Subhanallah. Kaya yan ang huwaran, gayahin natin. Kapag nagkasalubungan ng magkapatid at sila ay nagbatian ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at nagkamayan, shake hands, habang sila ay nasa kalagayan ng pag-shake hands, ang kanilang mga kasalanan ay pinapatawad ni Allah tulad ng paglagas ng mga dahon mula sa puno nito. Nadinig mo yun, kapatid? Bakit? Ako nga may na-experience doon sa Maynila. Binati ko siya ng salam. Agad-agad binitiwan yung kamay ko. Napatalikod tuloy ako. Inamoy ko yung kamay ko. Mabaho ba yung kamay ko o anong meron? Subhanallah. Kaya naisip ko, ay baka hindi alam nung brother yung hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Samantalahin mo yung pagkakataon. Pagkatapos mo bumati ng salam, kamusta na? Brother, balita ko, lumalago na yung negosyo mo. Allahu Akbar. Congratulations, nakapasa yung anak mo sa board exam. Lahat ng mabubuting kwento, sasabihin mo, sige, wag mong bibitiwan ng kamay niya kasi habang yung kamay niyo nasa status ng pag-shake hands, yung kasalanan niyo pinapatawad, di ba? Pagkakataon yun, wag mong palalampasin. Ngayon, pag binubulungan ka ng syaitan, tanungin mo nga ano nangyari dun sa laban ni Pacquiao, ganito, ganyan. Ay, sabihin mo na, Assalamualaikum, hanggang sa muling pagkikita, kapatid. Ganun na. Pag chismis na, bitiw na, paalam na. Pero hanggat meron ka pang naisip na maganda. Ano na nga, brother, assignment natin, nag-absent ako sa ano? Ano yung tinuro na? Ayan, lahat. Kung mapapatagal mo yung shaking hands ninyo, abay, napakaganda. Basta ang laman ng salita ay kabutihan, hindi na chismis. Tinan mo yan. Ganyan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya, ewan ko kung na-experience nyo sa Saudi, yung mga Arabong, mashallah, religious. Ako, madalas kong ma-experience yan, nag-aaral pa ako sa Madina. Yung mga instructors namin. Noong una, syempre, parang nailang ako. Pero kalauna, nung naaral ko itong hadith na ito, ayun, naisip ko, ito pala yun, Allahu Akbar. See? At sa
pangyayari sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam kapag may lumapit sa kanya, hindi siya naringgan na nagsabi ng hindi, wala, umalis ka. Kahit na hindi siya makapagbibigay ng direct na tulong, iisip siya ng paraan para makaabot ng indirect. Halimbawa, may nagtatanong sa'yo, "Saan ba yung papunta sa masjid ganito, brother?" Ikaw naman, napakatamad mo, dumiretso ka, after 5 kilometers, merong rotonda, yung pangalawang exit, labas ka, tapos diretso na naman, tapos kaliwa, kanan, wala na, nalito na. Buti pa gamitin na lang yung Waze, magsasalita din lang. Ang gawin mo, kung may oras ka rin lang, "Halika, samahan na kita, brother." O kaya, "Ay, tamang-tama, papunta din ako, makikinig ako ng lecture ni Ustad ganito." Gano'n. Kumpletuhin mo na yung maiaabot mong tulong. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, huwaran dahil hindi siya naringgan na nagsalita ng hindi, 'no? Yung bang halimbawa may lalapit sa'yo, "Brother, ako'y humihingi ng tulong kay Allah pagkatapos sa iyo, may pangangailangan lang kasi ako, baka puwedeng makahiram." Ikaw na alam mo sa sarili mo walang-wala din, hindi yung, "Ay naku, wala ako brother, pasensya ka na. Wala nga akong pambili ng gatas na ano ko." Magdadahilan ka pa ng ikasasama ng loob nung kapatid mo, mali yun, 'no? Yung mga ganiyang salita, nakasasakit yan. Eh, paano sasabihin namin, "Ustad, aba, eh, paano ang tanong mo?" Eh, di sabihin mo, "Kapatid, aking dua kay Allah, nawa'y pagaangin niya ang kalagayan mo at ibigay ang iyong pangangailangan." Oh, nagdua ka pa, 'di ba? Ang ganda-ganda. Malay mo, yung dua mo tugunan ni Allah. Hmm, ngayon understood na yun nung lumapit sa'yo. Huwag niyong mamalitin ang dua, napakalaking bagay niyan, 'no? Ngayon, kung yung taong yun, eh, malawak ang pangunawa sa Islam, maintindihan niya. Pero kung hindi at baka makarinig ka pa ng masamang salita, merong ganyan, astagfirullah, anong gagawin mo? Tumahimik ka lang. At your end, nagawa mo ang mabuti. At tinulad mo ang kilos mo sa ipinakita ng ating huwara na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa bahay naman, sa mga asawa niya, tinanong ang isa sa mga asawa niya, "Ano bang pag-uugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tahanan?" Sagot niya, "Aba, siya ay tumutulong sa gawaing bahay, katunayan nagwawalis siya." Allahu Akbar. Nadinig mo yun, brother? Hindi yung, "Ako ang ama, ako ang padre de pamilya, tumalon ka, umupo ka, maglaba ka, magplantsa ka." Ano yan, diktador? Nadinig niyo? Katunayan nagwawalis siya. Ibig sabihin, understood, gumagawa siya ng gawaing bahay. Eh, sa pamantayan ng mga hindi pa Muslim, 'pag ang lalaki daw gumagawa ng ganyan, paglalaba, pagpaplantsa, andad Bisaya. Tignan niyo, ang baba ng standard nila. Anong ending? Naggagalitan ng mag-asawa, nauuwi sa hiwalayan. Bago pa hiwalayan, nagkakasakitan. Kasi yun ang kanilang standard, eh. Sa atin, sa Islam, mataas ang ating standard, 'no? Hindi andad Bisaya ang lalaking tumutulong sa misis niya. Eh, tingnan niyo nga yung ating huwaran, ang huling sugo at propeta, 'no? Na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakita niya ito. So, sino pa kaya tayo? Gano'n dapat ang pag-iisip, 'no? Hindi tayo mapapadala sa mga low standard na mga taong hindi pa tinatanggap ang la ilaha illallah o walang ibang dapat sambahin liban si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan, kapatid, kapag ganyan ang iyong pag-uugali sa iyong asawa, Allahu Akbar, taon-taon magkakaanak kayo. Yan ang maganda, mashallah, di ba? At siyempre sa pakikitungo naman sa katulong, opo, napapaisip siguro ang ilan sa inyo, paano nagkatulong ang propeta sallallahu alaihi wasallam? Nagkautang nga siya nung namatay siya. Ano yung utang niya? Yung hiniram niyang armory, 'di ba? Yung pinapakita minsan sa mga pelikula, yung mga makalumang armor nila, yung susot na parang pagkabigat-bigat, para kung
mahihiwain ka ng espada. Yun, may utang tayo siya. Paano siya naka-afford ng katulong? Si Anas bin Malik, radiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ni Allah, ang nagsilbi sa huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi niya? Nagsilbi ako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Siyam hanggang 10 taon. Ni minsan, hindi ko siya narinig na ako'y sinigawan, pinagalitan. Allahu Akbar. Ni minsan. Ikaw, kapatid na may katulong, interviewin ko kaya yung katulong mo. O kamusta tong ama mong Muslim? Nako, baka humagulgol sa iyak. Iba-iba. Baka meron sa inyo, wala pang 9 na taon, baka 1 taon pa lang, ayun, nakatikim na ng mura, pinagbuhatan pa ng kamay. Baka iba wala pang 9 months. At yung iba wala pang 9 weeks. At yung iba wala pang 9 days. Baka wala pang 9 hours. Nakatikim na ng pagmumura mo, ng matabil mong dila, at yung mga kamao mo na walang awang pinagbuhatan siya ng kamay. Subhanallah. Eh kung ako lang, sasabihin ko na minimum 9 or 10 years minimum. Dapat walang maririnig na masakit na salita. Walang pagsisigaw. Hindi mo pagbubuhatan ng kamay ang katulong mo. After 10 years, pwede na. Hindi, of course. Kasi yun ang sinabi ni Anas, oh. Meron ba? Meron ba sa inyong makapagbibigay ng pagmamalaki at sasabihin, Allahu Akbar, ako po, Ustad. Subhanallah. Yan ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. At napakarami pang mga halimbawa. Ilan lamang yun. Dahil sa lahat ng uri ng tao, sa lahat ng pagkakataon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lagi niyang pinakita ang mahusay na pag-ugali. Katulad ng paano ang pakikitungo sa malupit na kamag-anak, di ba? Pero yung uncle niya, si Abu Lahab, habang nagdadaawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao, maniwala kayo sa la ilaha illallah. Tanggapin nyo, walang ibang dapat sambahin kundi si Allah. Anong sinasabi ng uncle niya sa likuran niya? Ay, baliw tong pamangkin ko, kay maniwala dyan, sira ulo na ito. Majnun. Ikaw, nakaranas ka ba ng ganyan? Paano niya pinakitunguhan yung isang sahabi, si Hatib bin Balta'a, radiyallahu anhu, na nagkasala ng mabigat. Alam niyo yung pagkakasala niya? Pag-traidor. Abay, ewan ko, baka ikaw, pag narinig mo yung best friend mo, nag-traidor, at nasa harapan mo, itak, la hawla wala quwwata illa billah. Huwag naman po sana. Pero mo yan? Yung mga sahaba, si Omar, lumabas na naman yung pagkamaton. Hayaan niyo kung ako nang bahala diyan, ya Rasulullah. Pero pinigilan ng propeta sa kasamang lahat at siya ang nakipag-usap. Naalala niyo yung umihing probinsyanong araw sa masjid? Di ba? Maganda at mahusay na pakikitungo pinakita ng propeta. At ganun din sa baliw. At ang mga salaf natin, kasama dyan ang unang propeta, sa mga sahaba, ang tabi'un, at mga henerasyon ng mga ulama. Makikita natin paano nila isinabuhay ang ipinakitang huwaran ng huling sugo ni Allah, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya napakahalaga na ito ay ating tinitingnan, inaaral. Sabi nga po ni Allah sa Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. No, pagbibigay puri sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan, ikaw ay nasa dakilang pag-uugali. Paano naging dakila? Tinanong si Aisha radhiyallahu anha, ma khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam? Ano ang pag-uugali ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sagot ni Aisha radhiyallahu anha, ang pag-uugali niya ay ang Quran. Ang pag-uugali niya ay ang Quran. Allahu Akbar. Nadinig niyo yan? Kaya,
Naging dakila ang pag-ugali niya dahil nga ugali niya ay ang Quran, salita ni Allah. 'Di ba? Allahu Akbar. Si Allah ang dakila. Yan. Kaya anuman ang nasa Quran na mga utos at isinasagawa mo, yan ay bahagi ng mahusay na pag-ugali. Anumang mga bawal na nasa Quran at nilalayuan mo, hindi mo nilalapitan, yan ay parte ng mahusay na pag-ugali. Inutusan tayong maniwala lamang sa nag-iisang tagapaglikha. So, yung mga hindi tumutupad nito, may mahusay ba silang pag-ugali? Hindi. Nakikita natin, malumanay magsalita, hindi nale-late, malinis sa pangangatawan. Oo, sa standard ng tao, nakikita natin yan sa mga hindi pa Muslim. Yan ay parte ng pagkakaroon na right manners and good conduct, di ba? Pero sa standard natin sa Islam, ang totoo, wala silang mahusay na pag-ugali kasi unang utos sa bayan na nag-iisang tagapaglikha, bagsak na sila. Nilabag na nila. Kita nyo ha, tinan nyo kung may batayan, nagiging malinaw kung sino ang nasa tama at sinong nasa mali. Sino ang taglayang mahusay ng pag-ugali, sino naman ang hindi. Inutusan tayong sumunod sa huling propeta, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati yan ang mahusay ng pag-ugali. Eh yung mga tao hindi sumusunod sa kanya. Eh para lang sa inyong mga Muslim yan si Muhammad, hindi po. No, siya ay pinadala sa lahat. Kaya nagiging malinaw, no? Kung sino talaga ang may mahusay na pag-ugali. Inutusan tayo magsala 5 times a day. Pag mayaman ka at tutupad mo ang dalawang kondisyon ng nisab at haul, ipalabas mo ang zakah. Ang pangkalahatang pagbibigay ng sadaka, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang pagmamahal at paggalang sa mga magulang. Mga utos yan, gawin mo. Eh, di ba sa Ten Commandments, pang-apat yung honor thy father and thy mother? Sa Islam, matapos tayong utusan ng tauhid, pumangalawa. Wabilwalidayni ihsana, at tungo sa inyong mga magulang ay pagmamahal, pag-aaruga, paggalang. Pinagbawalan tayong number 1 ay ang pagtatambal. Sa pagtatambal kay Allah, sa pagsamba sa Kanya. Kaya huwag kang sasamba sa litrato, larawan, kahoy, seramiko, rebulto, tao, satanas. Pati nga si Jose Rizal naging Diyos na eh. Nakita nyo? Mga bawal yan pag ginagawa mo. Pagpupunta sa manghuhula, pagpupunta sa yung mangkukulam, paninigarilyo, pagsusugal, pag-inom ng alak, pagkain ng baboy, gusto ko lang tikman. Ala, gusto mo tikman? Ang baboy mo naman. Subhanallah. Kaya nga, inalathala, sinabi ni Allah sa Quran ang mga bawal, para alam mo na, wag mo nang gawin, wag mo nang lapitan, wag mo nang pupuntahan. Hindi yung ugali ng mga hindi pa Muslim, alam niyo, sinasabi nila, hinahayaan ko yung anak ko, pabayaan mong gawin niya yung bawal para malaman niya na yun ay mali. Tingnan niyo yung pangatwirang baluktot, di ba? Mga ganyan, nakikita niyo. Mini-interview pa sa telebisyon. I just let them do what they want until they realize na mali yun, hindi nila ulitin. O, tingnan nyo, hinayaan yung anak na gumamit ng ecstasy drug, hindi tinanggap ng katawan, toink, patay na. O, nasaan pa yung na-realize nilang mali? Eh, hinayaan mong gawin yung balok ng atwiran, tepok ang ending. Hindi, sa Islam, hindi. Nakalista ang mabubuting gawa, nakalista masama, mabubuti gawin mo, masama, layuan mo. Malinaw, hindi yung titikman mo pa para malaman mong haram. Balok na pangatwiran yan. Bawal ang pangulo niya. Oh, bakit ka nagchat-chat kung sino-sinong babae, brother? Bakit ka nagchat-chat kung sino-sinong lalaki, sister? Ay, Ustad, ano po? Nagtatanong siya tungkol sa Islam, nagdadawa ko. Oh, nagdadawa ka, brother, sa babae? Sa panahon natin ngayon, 2025? Wala bang mga sister na mashallah, nakapag-aral, nakapag-training ng pagdadawa? Wala? Ako noon, pinapayo ko, okay lang. Pero ngayon, bago na yung payo ko.
Sa bawat malalaman ko na ganyan ang sitwasyon, brother, kahit ustad ka pa, sasabihin ko sa'yo, ibigay mo yan sa mga sister, marunong sila magdawa. Kung yung misis mo marunong magdawa, alhamdulillah, ipasa mo sa kanya. Ikaw din, sister. No? Kung yung mister mo marunong magdawa, pasa mo sa kanya. Kung hindi, ang daming ustad. No? Ang daming nahulog sa haram. Tandaan nyo yan. Walang inuustad-ustad ang syaitan. Kala nyo ba? Yan ang dapat nating bantayan. Sino yung naka-open ng mic? Paki-mute. Yan, yung mga bawal, layuan, parte yan ng mahusay na pag-uugali. No? Yan, napakasimple ng guideline natin. Yan ang sinunod ng propeta sa salam. Ewan ko nga, meron tayong mga kapatid na pupunta pa sa bookstore, bibili ng How to Have an Excellent Character. Naku, sinasayang mo lang yung 1,000 piso mo. Bibili ka pa tayo, libre, nasa Quran at nasa mga tamang hadith ng propeta sa salam. Yun lang aralin mo, kapatid. Hindi mo kailangan yung mga pambobolang ginagawa ng gusto lang kumita. Uto-uto ka. Kaya, ano-ano mga gantimpala na yung mapapala kapag pinaghusay mo ang iyong pag-ugali. Una, athqalu shay'in fil mizan taqwallah wa husnul khuluq. Ang pinakamabigat sa timbangan sa Yawmul Qiyamah ay ang takot kay Allah at ang mahusay na pag-uugali. Natinig mo? Alam nyo, kung tuloy-tuloy ang pag-aaral natin sa Islam, nalalaman ninyo, makikita ninyo na ang labanan ay patas palagi. Bakit hindi? Inna Allah ya'muru bil adl. Katotohanan si Allah ay nag-uutos ng katarungan. Inni haramtu dhulma fala tadhalamu. Pinagbawal ko ang walang katarungan sa aking sarili at hindi pinagbabawal ko sa inyo, huwag kayong gagawa ng walang katarungan sa isa't isa. Patas. Pinakamabigat sa timbangan sa araw ng paghukom ay ang takot kay Allah at mahusay na pag-ugali. Ibig sabihin, number 1, may timbangan. Ano itsura? Hindi natin alam, basta may timbangan. Huwag mo isipin yung timbangan. Pagbilan nga po ng isang bigas, huwag mo isipin yun. Basta may timbangan sa Yawmul Qiyamah. Ito ang akida, ito ang ating doktrina. Pag walang nakasaad sa Quran, walang nakasaad sa sunnah ng propeta, huwag kang magdadagdag. Huwag mo isipin mo na lang yung timbangan sa palengke, yung 1 kilong bigas, ganun. Mali. Basta alam natin ang timbangan, no? Inaalam ang bigat. Ngayon, pangalawa, ano yung mabigat sa timbangan na yun sa araw ng paghukom? Ang takot kay Allah. At ang mahusay na pag-ugali, Allahu Akbar. Ano ang taqwallah o takot kay Allah? Imtithalu amirillah wa ijtinabu nawahi. Ang pagsasagawa ng mga utos ni Allah at ang paglayo sa mga pinagbabawal niya. At mahusay na pag-ugali at yan ang paksa natin. Tingnan mo na. Hindi sinabing pinakamabigat sa timbangan ay siyang may 4 na asawa. Wala na, talo na tayo dyan. Oh, ilan lang pala mabigat sa timbangan. Paano, di ba? Hindi sinabing pinakamabigat sa timbangan ay yung nagsimikap maging mayor Muslim. Daming mayor Muslim pero corrupt. Hindi pa nga karapat-dapat tumatakbo eh. Bibilhin pa yung mga boto ng tao ba? Nagulat ako dyan pala sa Mindanao mas matitindi kaysa dito sa Luzon. Kung sa Luzon, 5,000 bibilin yung boto. Sa Mindanao, 10,000. A'udhu billah. Saan kukunin pag naupo na? Corrupt, corrupt, corrupt. Haram. Pinakamabigat timbangan, kapatid, mahusay na paugali. Hindi yun nakatapos ng abogado,
engineer, dentist, medtech, hindi. Pinakamabis-tabangan, mahusay na paugali. Ibig sabihin, yung mayor Muslim, pwede siyang matalo ng basurero Muslim dahil yung basurero Muslim ay mahusay ang paugali niya. Sinunod niya ang nasa Quran, sinunod niya ang nasa Propeta Sallallahu. Tingnan mo na, kasi lalapit sa salita, ay, wala ka ng laban kasi grade 1 lang natapos mo, oh. Kalaban mo college ang natapos, kaya talo ka niyan sa taqwallah, talo ka niyan sa mahusay na paugali. Hindi totoo yan. Sabihin mo kay Shaitan, belat mo, hindi ako makikinig sa'yo. Nasaan ang batayan mo? Wala. Ito sinabi, mabigat sa timbangan ay mahusay na pag-ugali. Kita mo na kapatid? Ganyan, mapapansin mo sa lahat ng maaaral mo sa Islam. Kung medtech ka, kung dentist ka at mahusay ang pag-ugali mo, masya Allah, patong-patong na kabutihan. Pangalawa, kadalasang dahilan na papapasukin ng mga tao sa paraiso matapos nilang tanggapin at isabuhay ang la ilaha illallah ay ang mahusay na pag-uugali. Again, hindi may maraming mansyon, may 10 kotse, merong 100 pares na sapatos ang makakapasok sa paraiso agad-agad. Hindi! Hindi yung may deposit sa bangko ng milyones. Hindi. Ang kadalasang dahilan, kapatid, take note, matapos ang pagtanggap at pagsasabuhay sa la ilaha illallah, ay siya na may mahusay na paugali. Kung ikaw binigyan ng yaman at posisyon at nakapagtapos ka at mahusay ang paugali mo, ang dami ng bonus. Allahu Akbar. Pero tandaan nyo, paatas ang labanan. No? Hindi yun ako. Hindi ako makakapasok ng paraiso kasi mahirap lang ako eh. Hindi! Pwede mong matalo, kapatid, na ang isang hari na Muslim dito sa mundo. Mayaman yan, di ba? O kabilang sa royal family. Pwede bang matalo yan? Baka ikaw pa nga nasa unahan ng linya, siya nandun pa sa likuran. Dahil mahusay ang pag-uugali mo. Ala unabbi'ukum biakrabikum minni yawmal qiyamah? Ayaw nyo bang sabihin ko sa inyo kung sino sa inyo ang magiging malapit sa akin, close sa akin sa araw ng paghukom? Bala ya Rasulullah. Opo, ni Allah, gusto namin malaman. Tingnan niyo yung mga sahaba. Sabik na sabik sila. Gustong-gusto nila maging malapit sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Kailan? Yawmul Qiyamah. Opo, sugo ni Allah, gusto namin malaman. At sinabi niya, ahsanukum khuluqan. Ano sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Siya na may mahusay na pag-uugali. Mahusay na pag-uugali, tandaan niyo. Hindi sinabing siya na may 4 ang asawa, ganyan, talo na naman tayo dyan. Siya na maraming mansyon. Siya na maraming negosyo. Haram naman. Puro pirated ang tinda. Billah. Pinakamalapit. Wala mga kapatid natin ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, gusto maging malapit dun sa kafir na mayor, maging malapit dun sa kafir na congressman. Billah. Pasipsip ka sa tao. Ang baba naman, ang hina ng iman mo kung ganyan ka. Kailangan magsikap ka na maging malapit sa sugo ni Allah. Paano? Paghusayin mo ang pag-uugali mo. Allahu Akbar. Kaya hindi na ako magtataka sa Yawmul Qiyamah na ang malalapit sa sugo ni Allah yung mga mahihirap, maaaring hindi nakapagtapos ng pag-aaral, hindi naman negosyante. Itong mga negosyante, mayayaman, nandun kulelat. Kasi yung papangit na ugali. Mangangako sa kampanya, mga kapatid ko Muslim, tutulungan ko kayo. Nung naupo na, belat nyo, hindi ko kayo kilala, dito ako sa mga kufar para manatili ako sa pwesto ko. Tingnan mo, sinungaling ka, salbahe ka, manloloko ka, mandaraya ka, man ghasyana falaysa minna. Sino man ang manloko sa atin, manday sa atin, ay mahina ang kanyang iman. Kita mo na. Gusto mo maging close kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, maraming benefits yan sa Yawmul Qiyamah. Isa pang bungat gantimpala ay kaantas mo ang isa nag-aayuno at nagkikiyamul layl. Ito malungkot na realidad eh. Tapos na Ramadan, sino pa kaya sa atin nagfa-fasting ng sunnah fasting like Monday, Thursdays, Ayyamul Bid, at iba pa mga araw na partikular.
Sino kaya sa atin nagki-qiyamul lail? Kahit na 2 raka'a lang, wakasan mo ng witr. Sino? Sige, pagpalagay natin na may dahilan ka, di mo nagagawa. Pero sabik na sabik ang puso mo na makakuha ng gantimpalang ginagawa ang pag-aayuno at pagki-qiyamul lail. Malinaw ang mga gantimpalang ibibigay sa inyo Allah 'pag nag-aayuno ka ng sunnah fasting at nagki-qiyamul lail ka, extra prayers na, apart from the 5 obligatory prayers. Ngayon, alam mo ba ang sikreto para makakamit ka ng mga gantimpala nila? Paghusayin mo ang pag-uugali mo. Opo, 'pag pinaghuhusay mo. Ano ba ibig sabihin ng mahusay na pag-uugali? Siya na mayroong sinseridad o ikhlas at naaayon sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa lahat ng bagay, sala, saum, lahat ng ibadah, pag-hajj, pag-umrah, paggalang sa tao, pagpapakita ng mahusay na pag-uugali sa tao, yun sundin natin ay ang paraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So tingnan mo, kaantas mo, hindi mo ginawa yung pag-aayuno pero meron kang intensyon. Hindi mo ginawa yung qiyamul lail, no? Pero meron kang intensyon. Kalakip nito o kasabay nito, pinaghuhusay mo ang pag-uugali mo, ayan, gagantimpalaan ka din na nakukuha ng isang nag-aayuno. Gayon din na isang nagka-qiyamul lail. Di ba? At ang huli, ang gantimpala at bunga ay akmalukum imanan ahsanukum khuluqan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya na may mas kompletong iman ay siya na mahusay ang pag-uugali at asal. Allahu Akbar. Tingnan mo na, hindi yung mas mayaman, mas may posisyon, hindi. Yung maraming anak, 4 ang asawa, hindi. Ikaw na pinaghuhusay mo ang pag-uugali mo, mas kompleto ang iyong iman, inshallah. Yan ay ilan lamang sa mga bunga at gantimpala na mapapala kung pinaghuhusay natin ang pag-uugali para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naway magtulak sa ang mga ito para mag-unahan na tayo na paghusay ng pag-uugali. Saan ka magsisimula, kapatid, para magkaroon ng mahusay na pag-uugali? Wala iba kundi sa puso. Sa puso ka magsisimula. Yan ang tirahan ng mahusay na pag-uugali. Pero kung hindi mo ito aayusin, ang titira dyan ay mapapangit at masamang pag-uugali. Kaya dapat linisin mo. Alisin mo ang masamang pag-uugali dyan. Hindi pwedeng patirahin yan. Alin sa dalawa ang titira dyan? Mahuhusay o mapapangit na pag-uugali. La yajtami'ani fi qalbi al-mu'min al-iman wal-kufr. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi nagsasama sa puso ng isang mananampalataya ang iman, ang pananampalataya, at ang kufur, ang di pananampalataya. Hindi pwede, isa lang, piliin mo. At tiyakin mo na ang tatadyakan mo dyan ay ang hindi pananampalataya. Sa halip, panatili mong patirahin, palaguin, patubuin, diligan ang iman o pananampalataya. May 2 sakit ang puso na hahadlang sa atin na magkaroon ng mahusay na pag-uugali. Ano ito? Ang hasad at ang galit. Ang hasad ang inggit. No? Wag na wag nating hayaan ang 2 ito na manirahan sa puso natin sapagkat mahihirapan kang magkaroon ng mahusay na pag-uugali. Dabba ilaykum da'ul umami min qablikum al-hasad wal-baghdha. La aqulu halakat ash-sha'r walakin halakat ad-din. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, 2 sakit ng puso na hadlang sa pagkakaroon ng mahusay na pag-uugali. Ito ang inggit at ang galit. Opo, ang inggit ay ang paghahangad na mawala ang biyayang tinamasa ng kapwa. Magkatabi kayo ng pwesto ng tindahan, parehong paninda. Pila-pila ang customer sa katabi mong brother na may parehong paninda. Nako, binulungan ka ng syaitan, nainggit ka. Halimbawa, kainan. Ayan, nagplano ka ng masama, nag-hire ka pa ng tao. Ito yung ipis. Lagi, mag-order ka ng pansit. Tapos ilagay mo yung ipis. Sabi mo, sumigaw ka, ay may ipis dito, kayo bibili dito, may ipis.
Inggit ka. Subhanallah. Pareho kayo ng company. Pareho kayo nagsabit ng papers niyo for promotion. Alam mo magaling siya. Anong ginawa mo? Nagkalat ka ng tsismis, gumawa ka ng fake account, siniraan mo siya, pinadala mo sa employer mo, ganito, ganyan. Inggit ka. Subhanallah. Pag inggit ka, FOS ka. Alam niyo FOS? Friend of Shaitan. Pag sinabi kong FOS, ibig sabihin, friend of Shaitan. Di ba? Ang Shaitan, Satanas, magsujud ka kay Adam, sabi ni Allah sa kanya. Ba't ako magsusujud sa kanya? Ginawa mo siya sa putik, ako sa apoy. Oh, inggit. Kaya pag ikaw naiinggit, FOS ka. Dapat matuwa ka pa nga eh. Pag siya na-promote, ipagdua mo, nawa, ya Allah, gamitin niya ang promotion niya na makatulong siya sa ummah at panatiliin siyang matatag. Ganun. Gagawa ka ng paraan para siraan pa siya. Pag yan, hinayaan mo, talo ka, masisira ka, babalik lang sa'yo. At higit pa roon, hindi ka magkakaroon ng mahusay na paugali. Ang galit, isa namang hadlang, harang sa puso. Kapag nandyan yan, mapagbabawalan ka na magkaroon ng mahusay na paugali. Pero huwag niyo isipin na, ay, hindi na ako magagalit. Nakikita mo naninigarilyo yung kapatid mo, hindi ka magagalit. Nakita mong hindi nagsasala, pabaya-sala, hindi ka magagalit. Hindi. May galit na mas makakatanggap ka pa nga ng gantimpala. Pero sa ibang paksa natin pag-usapan yan. Yung galit ba na naapakan ka, naglalakad ka sa sidewalk. Ano ba? Ba't di mo tinitin yung dinadaanan mo? Kabibili ko lang ng sapatos ko, ha? 5,000 ito. Wow, yabang, ha? Sasabihin pa yung presyo. Nasa cafe ka. Natabig ng waiter yung lamesa mo. Natapon yung kape na iniinom mo. Ano ka ba? Hindi mo tinitin yung dinadaanan mo. Atin pa man din ako ng kasal. O, tinapunan mo ako ng kape. Buisit ka. Astagfirullah. Yung mga ganyang galit. Pinatutunayan mo lang na, brother, hindi mo isinasabuhay yung sabar na itinuturo sa Islam. Yung pagtitiis. At higit pa riyan, hindi ka magkakaroon ng mahusay na pag-ugali. Magsasorry yan siya. Ay, sorry po, sir. Ay, walang kaso. Hindi ka, malayo to sa bituka. Makuha mo pa mag-joke. Di ba? Minsan yung maapakan ka, tapos gusto mo talagang lumabas yung galit mo. Ay, sorry po, sir. Ay, huwag ka magalala po. Pupunasan ko lang yan. O, mo, may tissue ka ba? O, wala na. O, gano'n, di ba? Matutuwa pa yung tao na, siyempre, minsan yung nagkamali, naninervyos. O, matutuwa pa siya. Kaya, yung galit at inggit, wag natin hahayaang tumira sa ating puso. Katunayan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Laysa ash-shadidu bis-sur'ah, walakin ash-shadida alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Hindi tunay na malakas siya na nakapagpapatumba ng kapwa. Ngunit ang tunay na malakas ay siya na may kontrol sa oras na siya ay magagalit. Tingnan mo na. Kapag nakuha mo yung discipline na pag ginagalit ka, may nangyari sa bahay, sa trabaho, sa negosyo, na talagang magdudulot na ikaw ay magalit, pero nakokontrol mo sa mga sandaling yun, ayan, ikaw ang tunay na malakas. Hindi yung nagba-bodybuilding pa si brother, puro fake protein naman ang iniinom para lumaki yung muscle, mananakot pa sa itsura laki ng katawan niya, pero pagka sa simpleng magalit na siya, duwag ka, brother. Wala sa katawan yan. Pero yung payatot na kahit na anong klaseng galit ng idulot mo sa kanya, ay mashallah, kalma, yan ang tunay na malakas. May isang kapatid tayo dito sa Baguio City kasi nagpupunta kami sa City Jail. Dinadawahan namin, nagbalik Islam siya sa loob ng City Jail. Nung nakalaya na siya, sa dami kasi nakakasalamuha ko, minsan nakakalimot ako, pumunta siya sa center natin. Ustad, naalala niyo po ba ako? Sabi niya. Naku, brother, pasensya ka na ha. Pagdating sa mga mukha ng tao, medyo memory ko, medyo palyado na. Sabi niya, ako po yung nagbalik Islam sa City Jail, nakalaya na po ako. Allahu Akbar! Mashallah, mabuti kapatid at nag-a-attend ka dito.
'no? Kaya naging aktibo siya at minsan ulit nagkaroon kami ng parang salo-salo. Naikwento niya, alam niyo, naku, igorot yun, malaking katawan, malaking tangkad. Noong di pa ako nagmu-Muslim, mga brother, sabi niya, mabilis akong magalit, naiinis ako, buntalin ko kayo, bahala kayo. Gano'n daw siya. Pero nung ginabayan ako ni Allah at ako'y nagbalik Islam, kahit ano pang pang-iinis mo sa akin, kahit na ano pang paraan mo galitin ako, alhamdulillah, nakokontrol ko na ang sarili ko. Masya Allah. Gano'n dapat, 'no? Kaya magsimula sa puso dahil sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ba't may bahagi ng katawan na kapag ito'y naging mabuti, magiging mabuti lahat ng bahagi ng katawan? At kapag ito'y naging masama, ay magiging masama ang lahat ng bahagi ng katawan? Ala wa huwal qalb. Yan ang puso. So, tiyakin mo kapatid na malinis ang puso mo para inshallah ikaw ay biyayaan ng mahusay na pag-uugali. So, matapos nating linisin ang puso, lagyan natin ng mahusay na pag-uugali. Kunin lang natin ng 3. Tulad ng pagpapakumbaba, 'no? 'Pag ikaw ay magpapakumbaba, tulad ng ating huwara na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayahin natin siya. Katulad ng sabi niya, "Yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir." Babati ng salam ang bata sa nakakatanda. 'Yun ang ating protocol, 'no? Yung bata ang unang babati ng "Assalamualaikum warahmatullah" sa matatanda. Pero tingnan yung mga bata ngayon, nayayabang. Ewan ko ba sa inyong mga magulang anong tinuturo niyo diyan? Dumadaan na yung matatanda, hindi bumabati ng salam? Ang babastos? Well, siyempre somehow it reflects kung sino yung magulang pero not entirely, 'no? Hindi yung imam pa man din sa Madina, pero yung anak pasaway, tapos isisisi mo yung sa ama, hindi, 'no? Hindi gano'n. So, somehow nakakadulot ng connection. Ngayon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakasalubong niya mga bata, siya ang bumati ng salam, hindi para labagin ang kanyang sinabi, 'no? Pagpapakumbaba at turuan ang mga batang ito ng pagbati ng salam. Sa paglalakbay, alam niyo, noon na wala pang mga kotse, bus, train, nag-stop over sila kasama niyang ilang mga sahaba. At sabi nila, "Ya Rasulullah, o sugo ni Allah, mamahinga po kayo at ihanda namin ang ating hapunan." Alam niyo sinagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, "Ay hindi, ayokong maiba sa inyo. Gusto kong makilahok. Anong puwede kong magawa para tumulong sa inyo?" Ayun! Tingnan niyo yung pagpapakumbabang ito. Hindi tulad nung inimbitahan si Major Muslim, General Muslim, pagdating sa pintuan ng social hall, auditorium, kulang na lang buhatin mo na siya, eh. "Ay sige, buhatin niyo na itong ating special guest." Buhatin sa upuan. Yabang-yabang, gustong pa-VIP pa, at dahil walang kaalaman, gusto papalakpakan pa, gusto tinatayuan pa. Nakalimutan nila yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Sino man ang nasisiyahan na siya'y tinatayuan ng mga tao, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Nakahanda na ang upuan niya sa impyerno, 'no? 'Pag may Islamicong programa, tayo nag-host, tayo nag-prepare, hindi yung sesenyas ka pa, "Tayo, tayo, tayo." May mga ganyan sumesenyas sa mga hindi Muslim yun. Tayo walang gano'n. Subhanallah. Kahit ng guest speaker natin, non-Muslim, hindi tayo tatayo. Hindi natin sila gagayahin. At yun na nga, kabilang sa pagpapakita niya ng pagpapakumbaba ay ang pagtulong niya sa kanyang may bahay. Ang hiya, isa na namang napakagandang pag-ugali, kapatid, dapat maging taglay natin araw-araw. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u syu'batun min syu'abil iman." Ang pagiging mahiyain ay bahagi ng ating iman. Na kung walang hiya ka, ang code ko diyan, WH, abay mahina ang iyong iman. Wal haya'u la ya'ti illa bi khair. At ang pagiging mahiyain ay walang idudulot kundi kabutihan. Alam niyo ba, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innal malaika latastahi min Uthman. Ang mga anghel ay nahihiya kay Uthman. Biruin mo yan? At ang description naman ng hiya ni
Meron naman naka-unmute yung mic. At ang description ng hiya ni Propeta Muhammad SAW ay tulad ng isang virgin na babae na nasa loob ng kwarto niya. Allahu Akbar. Totoo yan. Kaya sino ka, brother? At kung makaasta ka nadidinig mo na nga sinasabi ng tao, ang kapal na mukha niyan, hindi ka pa rin nagbabago? Tingnan mo ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, katulad ng virgin na babae na nasa kwarto pa. Kaya nga pag may mga babae, halimbawa, huwag naman sana yung mga sisters na naka-hijab. Ito normal sa mga hindi pa Muslim. Halimbawa, sa park, no, sa palengke, mahagak ka kasi, ha 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 ha, kahit sa jeep, ha 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 ha, ang lakas ng tao ng babae. Alam mo yung pumapasok sa isip ko, hindi na virgin ito. Ganun. Hindi na virgin pag ang lakas ng tawa. Ngayon, yung kasama mo yung mister mo at ikaw babae, hagak ka din, ang tawag sa'yo WH. Kaya, tiyakin natin na sinasanay natin lagi, pinapractice natin ang pagiging mahiyain. Yung inimbitahan ka sa bahay at sinabi ni brother o si sister, feel at home ka dyan. Ikaw naman, sa kakapalan ng mukha mo, WH ka, akit ka sa kwarto, akit sa sala, buksan ng cabinet, sabi niya, feel at home. Tignan ko lahat ng meron dito. Ang tawag dyan, makapalang mukha, WH. Pag uwi mo, ay, hindi ko na-imbitahin yung brother na yun, hindi ko na-imbitahin yung sister na yun, likot pala ng kamay, walang hiya, astagfirullah. Kita nyo, panatiliin mo ang katangian ito, napakaganda. Ang propeta Muhammad, tingnan nyo kung gaano siya mahiyain. Isa pa, no? Sa madaming magandang paugali na dapat nating pag-aralan at sanayin sa ating sarili ay pagpapaumanhin. Isa lang kwentong pipiliin ko dyan, yung umihing ang probinsyanong Arabo sa masjid. Nako, galit na galit ang mga kasama ng propeta sa Islam. Alam niyo na, gusto na nilang saktan. Pero nandun ang propeta sa Islam, huminahon kayo, akong bahala dito. Alam niyo yung pangyayari dyan, una muna, hayaan niyo siyang matapos umihi. Biruin mo, ongoing na umiihi sa masjid, sinabi pa ng propeta, hayaan niyo siyang matapos. Kasi medically proven, pag ang tao umiihi at bigla mong binrake, hindi pa tapos, pwede mag-fireback sa kanya at magkaroon siya ng karamdaman. Totoo yun. Number 2, pagkatapos ng umihi ng probinsyanong Arabo sa masjid, inutusan niya yung, hindi ko malalaman kung sino yung inutusan niyang kasamahan sa sahabi. Ikaw ba naman naggalit na galit, nanggagalaiti sa galit doon sa umihing probinsyanong Arabo sa masjid na dinadasalan ninyo, ikaw pang utusan ng propeta. Syempre, propeta yung nag-utos, kaya sunod sila. Matapos hugasan ang lugar na inihian ng probinsyanong Arabo na yan, atras kayo dyan, ako na. Lumapit ang propeta sa Muhammad sa probinsyanong Arabo na ito, pinaliwanag siya, alam mo kapatid, ito ay masjid, lugar na tayo ay nagdarasal. Ang pinakamainam ay panatiliin natin itong laging malinis. Tignan mo na. Hindi niya sinabi, ikaw, buisit ka, ang baboy-baboy mo, dito ka umihi. Wala kang modo, wala kang pinag-aralan. Hindi! Hindi niya may approach. Hindi yung, mama, papa, nawala yung tablet na binigay. Ikaw, batok dito. Baka sampal pa. Sabi sa'yo mahal-mahal nun, 20,000. Yan tuloy. Mali. Umupo ka, ipantay mo. Kung maliit yung bata pa, di ba? Umupo ka, lumod ka, anak. Sabihin mo, qadarullah ma syaa fa'al. Huwag kang maglala. Mag-iipon ulit si mama at papa mo para ibili ka. Pero next time, huwag mo na dalhin sa school ha, dito na sa bahay. Di ba? Nakita niyo approach? Kaya sa tuwa ng probinsyanong Arabo nito, sabi niya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Sabi niya, Allah, kaawaan niyo po ako at saka si Muhammad at wala na kayong kakaawaan kundi kaming dalawa lamang. Sa sobrang tuwa ng probinsyanong Arabo, pinagdamot niya pa yung awa ni Allah. Huwag niyong gagayahin yun, bawal yung ganun doa. Nililimit mo yung awa ni Allah, malawak ang awa ni Allah. Yan kapatid. At diyan na natin wawakasan ang ating paksa na patungkol sa mahusay na pag-uugali. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah. Tunay na napakapalad natin ngayong gabi na muling
makapakinig mula sa isang tagapagsalita na may dalisay na layunin. Opo. Ang ihatid sa atin ang liwanag ng karunungan sa tamang akhlak. Sheikh Nadir, jazakallahu khairan sa inyo sa pagtugon muli sa aming paanyaya. Ang inyong presensya ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman, kundi nagpapaalala sa amin kung gaano kahalaga ang maging tunay na huwarang Muslim. Hindi lamang sa pananalita, kundi higit sa lahat sa mabuting pag-uugali. Muli, maraming salamat po sa inyo, Sheikh, sa inyong walang sawang paglilingkod sa ummah. Dadako po tayo sa question and answer. Tanungin po natin ang ating tagapagsalita kung siya po ba ay nagbibigay ng pahintulot na makapagtanong ating mga viewers mula sa live at saka mga tao dito sa Google. Sheikh, Inshallah, sige po. okay po. Nagbigay po ng pahintulot ang ating tagapagsalita para sa mga nais magtanong. Opo, may katanungan. Malugod namin binubuksan ang pagkakataon para sa inyong mga katanungan. Ganon din po sa live natin. Mangyari po, ilagay niyo po sa comment section ang inyong katanungan at ihahatid po namin, babasahin namin at ihahatid namin sa ating tagapagsalita. At dito naman po sa Google Meet, yung mga kababaihan po, panatilihin po na ilagay na lang po sa chat box. Opo, sa mga kalalakihan po ay mag-raise hand na lang po kayo at direkta po kayo magtanong sa ating tagapagsalita. Bismillah. Okay, may katanungan dito. Sheikh, mula po kay Aisha Fuerte. Ustad, naniniwala po ba tayo doon sa kasabihan ng laughter is the best medicine? Okay. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Yan, alam niyo nung high school pa ako, meron akong binibiling magazine, yung Reader's Digest. Paborito kong babasahin yan. Hindi yung mga nobela na yan na wala namang kwenta, nagiging dramatika. So yung Reader's Digest, maraming facts, no, kaalaman, lalo na yung vocabulary section, at meron silang laughter is the best medicine. Actually, nung tayo ay gabayan na ni Allah sa Islam, na-realize ko mali yun. Hindi the best medicine ang laughter. Katunayan, laughter will kill your iman. Opo, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntum ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira." Sinabi ng huling sugo sallallahu alaihi wasallam, kung alam lang mang ninyo ang aking nalalaman, ay tatawa kayo ng kaunti at iiyak kayo ng madami. Hindi haram ang tumawa. Hindi nga haram ang magbiro eh. Pero tandaan nyo, ang biro ay hindi biro. Meron tayong parameters, meron tayong guidelines sa pagbibiro. Kailangan truthful. Hindi yung mag-iimbento ka ng bagay para matawa yung tao. Kaya yung mga Muslim na nagtatrabaho sa stand-up comedian, bawal yan. Nagiging sinungaling ka. At higit sa lahat, pinapatay mo ang puso mo. Actually, pinapatay mo yung iman sa puso mo. Dapat sa isang Muslim, sa isang Muslima, hindi kinakaibigan yung, ay gusto ko si sister ganito, gusto ko si brother ganito. Bakit? Kasi laging masaya, nagjo-joke siya. Nako, lagot ka. Pag ganyan ang sinabi mo, ako number one na lalayo sa'yo, ayoko kitang kaibigan. Sa Islam, pinipiling ka kaibiganin, by the way, ha? Hindi lahat ng Muslim kaibigan mo. Hindi lahat ng Muslima kaibigan mo. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'min. Huwag mong kakaibiganin liban lang sa malakas ang iman. Hindi malakas ang iman ng isang Muslim kapag siya'y palabiro, palatawa. Huwag niyong kakaibiganin yan. Layuan niyo yan. Payuhan niyo yan. Kaya ikaw kapatid, kung ikaw ay naturingang isang tao na palatawa, palabiro, magbago ka na. Magbago ka na. Papatayin niya ng iman mo. No? Kaya mag-ingat. Hindi natin tatanggapin yung katagang laughter is the best medicine. Hindi haram ang tumawa. Hindi haram magbabibiro. Pero meron tayong parameters na sinusunod. Bilang lang sa daliri ang oras nagbiro ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Bagkos ang sabi sa hadith, innahu aktharu samtan, pinakamahabang nananahimik ang propeta. Ibig sabihin, nagsasalita lamang siya sa oras na may pangailangan at mahalaga at importante. Kaya huwag mong kakaibiganin. Payo ko sa iyo, kapatid, huwag mong kakaibiganin ng joker.
papatayin niya ng iman sa puso mo. Wallahu ta'ala alam. Okay, pangalawang katanungan po mula po kay Soliha. Habang binabaybay ko ang ating live session, wala pa po akong nakikitang mga katanungan o katanungan. Okay, dito tayo sa Google Meet kay Sister Soliha. Sheikh, ano po ang maipapayo nyo sa mahilig makinig sa music na hindi maiwan-iwan? Ay, subhanallah. Ang lahat ay nakakadanas ng pagsubok. Dadaan lahat tayo niyan kasi 4 lang naman ang pagsubok sa buhay. Pagsubok sa mga utos, pagsubok sa mga bawal, pagsubok sa qadar, mabuti man o masama, at pagsubok sa ilmul ghaib. Sa utos, para makapasa ka sa pagsubok na yan, sundin mo. Sa bawal, layuan mo. Sa qadar, tanggapin mo, magsabar ka. At sa ilmul ghaib, maniwala ka ng may katiyakan. So saan babagsak yung pakikinig ng music? Sa pangalawa, sa mga bawal. Kung hindi mo matanggal ang bagay na yan, kinakailangan gumawa ka ng mahakbang para palakasin ang iman. Kasi mahina, may sakit ka na mahinang iman. Mas malubha pa yan sa cancer, sa AIDS, sa ano pa mga malulubang sakit. No? Ang mahinang iman ay sakit na kinakailangan mong kumilos para ito ay palakasin. Isa sa mga dapat mong gawin, number 1, dua. Magdua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay maging malakas na mu'mina. At syempre, number 2, take the step. Kaibiganin mo yung malakas ang iman. Yung laging on time sa sala, yung nag-aaral ng Quran, nag-aaral sa mga ustada, nagme-memorize ng Quran, ng hadith, ang dila ay hindi natutuyo sa dhikr, nagbabasa ng Quran. Yan ang dapat mong kakaibiganin. Magiging mailap ka. Bakit? Kasi, yan nga, nakikinig ka ng haram. So, ang tendency, ang syaitan, bubulong-bulong sa'yo, huwag kang makipagkaibigan kay ganito, ganyan. Sige ka, hindi ka na sexy, magsusuot ka na ng hijab. O kung yung mga nakikinig ng music, hindi ako nadududula. Pati yung pananamit niyan, hindi hijab. Sexy ang suot niyan, damit. Magkakaano yan, kakaroon ng chain reaction. Isa lang kasalanan na ginagawa mo panay-panay, magsusunod-sunod na yan. Ilalayo ka unti-unti ng syaitan hanggang sa mahulog ka at mailabas ka niya mula sa Islam. At pangatlo, so una, magdua kay Allah. Pangalawa, humanap ka ng mga kaibigan mong matutuwid na muslima. At pangatlo, syempre, kinakailangan ikaw sa sarili mo ang mag-effort. No? Mag-effort dahil lahat tayo sa araw ng paghukom tatanungin kung ano ang ginawa mo, yun ang kakaharapin mo. Tandaan mo, sa libingan, ang kasama mo ay ang gawa. Yatba'ul maytu thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji athnan wa yabqa wahid. Sabi ng sugo ni Allah SAW, susunod sa patay na Muslim ang 3, pera, pamilya, gawa. Maiiwan sa mundo, syempre hindi manilibing ang pera at pamilya. So, ninatili sa mundo, ang kasama mo ay yung gawa. Gusto mo ba ng laman ng gawa mo sa libingan mo ay pakikinig ng music? Haram? Sinasabi ko sa iyo, hindi magiging magaan ang kalagayan mo doon. O gusto mo ang laman ng gawa mo kabutihan? Ikaw ang magpapasya sa sarili mo. Kailangan kumilos ka. At number 4, tandaan mo ang pagwawakas dito sa mundo. Ang tinatawag na khatima. Ang mga ulama natin, hindi titignan yung dami ng gawa mo eh. Ngayon, nakikita, ay, ang dami yung ginagawa mabubuting gawa, ganyan. Hindi. Ang mga ulama, tinitingnan yung pangwawakas. Isipin mo to, sister, gusto mo ba na ang pagwawakas mo, ay, alam mo si sister ito namatay, naka-headset siya, nung pinakinggan namin, ang tumutugtog, baby, 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 oh no, oh no. Hala, ang pangit ng pagwawakas mo. Nakikinig ka ng baby, baby, oh. Hindi Quran, kakalat yan sa lipunan. Ay, sister, namatay yung pinapakinggan niya. Nagda-drive siya ng asawa niya, parehong mag-asawa pa, magkasabwat sa kasamaan, na car accident. Alam mo yung naka-play dun sa sa radyo nila, sa player ng kotse nila. Ano pa mga kanta-kanta na yan? Bituing walang ningning.
Oh, bitihin walang ningning talaga. Ang pangit naman 'no, mag-asawa na namatay kasama ka dun sister na mahilig sa music. Yan ang kakalat sa amin, yan ang papakinggan namin, yan tatanim sa amin. Mapangit na pagwawakas, yan ba ang gusto mo? O gusto mo yung, alam mo lumindol sa masjid, nandun si sister ganito, nagbabasa ng Quran, nadaganan namatay. Uy, ang ganda ng pagwawakas. 'Di ba? Ganun. Kaya mamili ka. Yan ang ilan sa mga payo na maibibigay ko. Wallahu a'lam. Next question. Okay, next question po mula po kay Sister Norhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Tanong ko lang, ang salitang gago or buwisit ay isang uri ng pagmumura. Madalas kasi ang kasama ko sa work ay palagi niyang nasasabi na parang expression at bukang bibig niya ang mga salitang ito. Subhanallah. Una sa lahat, yung laman ng lecture ko kanina sa mga salitang ito, pero yung letter G, hindi ko sinasabi yan. Yung buwisit, alam niyo naman yung context pero hindi ko talaga, yung pagbanggit ko nga lang sa loob ng lecture ko, nandidiri na ako eh. Pero minsan we have to mention those words para lang maintindihan natin yung pinag-uusapan. Kagaya nung dalawang WH, ayokong binabanggit yung complete word kaya nilalagyan ko ng code. So, yung maikwento ko sa inyo, nagtatrabaho pa ako sa Philippine Embassy sa Saudi Arabia. Meron akong katrabaho na Christian from Davao. Nako, walang oras, walang every 30 minutes o every 10 minutes na dumadaan, liban na lamang nagmumura siya, expression niya. Yung P, saka T, oo, alam nyo na yun. Ako nga, nandidiri ako pag binabanggit, kahit yung unang letra lang, nandidiri ako eh. Alam nyo, ako din, hindi ako sanay na yung tenga ko nakakarinig ng ganyan. 2 weeks pa lang, kararating niya pa lang. Nilapitan ko yung boss namin. Sabi ko, sir, pasensya na po kayo kung itong kasama ko, kasi pinares kami sa isang case yung mga takas na katulong ng mga OFW. Yan ang hinawakan namin. Siyempre, kasama ko siya araw-araw. Kaya sinabi ko na sa 2 weeks pa lang siya. Sabi ko, sir, itong kasama ko kasi yung dila. Hindi po ako pinalaki ng magulang ko at hindi ako lumaki sa isang environment na ganun. Naiinis ako, naiirita ako. Kahit na expression niya lang, hindi ko po gusto. Kaya it's either paghiwalayin nyo kami, iba na yung department niya, iba, ako panatili nyo sa department na to, or pagsabihan nyo siya. Tapos paglabas ko ng opisina, pinatawag siya agad. At pagkatapos na siya ay kausapin, pag nakikita niya na ako, sabi niya, ay, gano'n siya. Nagiging conscious siya. Every time na makita niya na ako, pagpasok namin sa mag-up, nagkapreno pa rin. Gumaganon siya. And I'm happy. Bakit? Nagiging conscious siya eh. Ngayon, naiisip ko, nag-exit na ako from the work, di ba? Na, alam ko, naiisip ko na every time nababanggit niya yung gano'n, siguro, naalala niya ako. And I don't know kung dahilan sa akin, nagbago siya, inshallah. See? Ikaw ang dapat na maging guide, maging huwaran para itong taong ito magbago, inshallah. Ngayon, bilang kapatid mong Muslima, kung tungkulin mo na payuhan siya. At dinu nasiha. Ang Islam ay pagpapayuhan. No? Walang tigil na pagpapayo. Lagyan mo ng interval, 1 week, 2 weeks again, 3 weeks, balik ulit, 1 week, ganun. Mag-aral ka ng mga strategy. Humingi ka ng payo sa mga mu'mina, mga malalakas ng iman. Baka may experience lang, ay, ganito ginawa ko. I-apply mo. Kung hindi tumalab, huwag ka mabigo. Huwag ka malungkot. Walang tigil na pagpapayo. Huwag mong bibilangin, pinayawan ko na yan. Ustad, 3 years na, walang tigil. Ano? Nagbibilang ka 3 years? Ang propeta ba nagbilang? Ya Allah, pinapayawan ko yung mga kamag-anak ko, ang lupit pa rin Pwede ba stop na? Gumanon ba ang propeta? Sallallahu alaihi wasallam, hindi. Tuloy-tuloy yan. And one day, pagka nagtauba na yan, nagbago, nako, ang sarap ng pakiramdam. Sister, salamat, hindi mo ako tinigilang payuhan. Ngayon, nagpakatuwid na ako. And from that day forward, lahat ng ginagawa niyang pagpipigil dun sa gabay na ikaw ang dahilan para siya magpakatuwid, nako, yung hasanat na makukuha niya, i-record din sa hasanat mo. Di kumikita ka din ng walang kahirap-hirap. So, kailangan magtiis ka. No, katrabaho mo yan Alangan naman humihingi ka kung sa school yan, sa principal, gusto ko ng separate room. Di principal ka na din, ganun ba?
Pagtitiisan mo yan. Papayuhan mo walang ng tuloy-tuloy. Baka minsan, "Halika sister, libre kita ice cream. Libre kita halo-halo." Yung kind deeds, nakakaapekto yan eh. Huwag niyong mamaliitin yung mga bagay na yan. Isip ka ng maraming paraan. Basta tandaan mo, ang pagpapayo ay katuruan sa Islam. Wallahu a'lam. May pang-apat pa na katanungan, pwede pa po ba, Sheikh? Okay, Sige, go sa ahead. live wala pa po, pero dito naman po tayo sa Google. Okay, mula po kay Sister Hannah Kim. Sheikh, ano po pipiliin ni Sister? Halimbawa, yung lalaki, malakas sa pag-ibada at maraming knowledge, ilm, ito na po yung din, pero masyadong magaspang ang ugali. O yung lalaking hindi man gaano kataas ang ilm, pero maganda ang pag-uugali. Okay. Una sa lahat, parang hindi akma yung maaalam sa Islam at pangit ang ugali. Hindi po pwedeng mangyari yon. It's either na may bahid siya ng pagiging munafik, hipokrito, o 100% siyang mapagkunwari, talagang tunay na hipokrito. No? Mahirap isipin na maalam ka pero ang ugali mo ay pangit. Dahil anong alam mo? Katuruan sa Islam. Anong katuruan sa Islam? Ang Quran at Sunnah. Na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na ang pag-uugali ni Propeta Muhammad sa Islam ay ang Quran. So, well, ipagpalagay natin na dahil laman ng tanong na sinasabi mo kung alin ang pagpipilian mo. Yung isa naman, kaunti ang kaalaman, pero mahusay ang pag-uugali. Ito po pwede. Kasi yung kaunting kaalaman na yan at pinaghuhusay niya, pwede siyang magresulta sa isang mabuting alipin ni Allah na may pinapakitang mahusay na pag-uugali. Ano sinabi ng propeta sa Islam? "Idza ra'aytum man tardawna an dinihi wa khuluqihi fazawwiju." Pag merong lumapit na lalaki sa anak mong dalaga o sa babae, siyempre, tandaan nyo, true wali ha. Hindi yung i-chat ka, manliligaw, pamamaraan niya ng kufar. Naku, may mga kapatid tayo minsan, pinaparinggan ko na nga ng indirect at titigas ng ulo pa rin, chinachat pa rin. Sabihin pa, Ustad, imbitahin kita sa kasal ko. Pinapayuhan ko tuloy-tuloy. Nako, kapatid, isipin nyo, yung pamamaraan ng ganyang pagkakilala, haram yan. Hindi magbubunga sa maganda yan. Idaan natin palagi sa pamamaraan ng Islam. So, ano sinabi ng Propeta Islam? Pag nakita mo ang isang tao na may hulok pag-ugali at may din pamamaraan ng Islam, ay ipangasawa nyo siya. Hindi sinabing, pag may abogadong nag-propose sa anak mo, may businessman, may mansion, may kotse, ipangasawa nyo. Hindi. Sinabi, may din. Ibig sabihin din Islam, pamamaraan ng buhay. At may hulok, pag-ugali, natulad din sa Islam. Pag yung qualities nakita mo, then, huwag ka na magdalawang isip. Isipin mo nga, kayong mga magulang, kung may mga magulang sa inyo, isipin mo nga, yung anak mong dalaga, at pipiliin mo itong may katangiang sinabi ng Propeta Islam, pababayaan ba yan? Pag sinabing may din, may takot kay Allah. Hulok, may takot kay Allah. Yung bang may takot kay Allah, pababayaan, yung asawa niya. O, ano nangyari? Pinili mo sa anak mo yung mayaman, no? Walang din, natuklasan ng pananak mo na, alam mama, hindi nagsasalat tong lalaki. Mama, uminom ng alak, nagda-drugs, uwi na ako. O, kita mo na? Kaya kayong mga magulang, meron din kayong talagang sabit eh. Meron kayong dahilan kung bakit napapariwara yung mga anak ninyo. Hindi nyo pinipili ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, doon sa dalawang choices mo, maalam, pero walang pag-ugali. Ito naman, kaunting kaalaman, pero may pag-ugali. So, it's clear yung pangalawang pipiliin mo. Kasi yung kaunti, mag-aaral lang yan, dadami yung kaalaman niya, kasabay nung kanya mahusay na pag-ugali, tataas, magiging elevated. Ganun dapat ang pag-ugali mo, no? Oo, ngayon mapagkumbaba ka, pero tumataas pa yan. Yung level ng pagpapakumbaba, hindi lang isang pantay na linya. Tumataas yan, maraming forms yan, maraming itsura. No? Yung pagiging generous. Like I said earlier, hindi lang perang pinag-usapan dyan. Oras mo, buhay mo. Subhanallah. So, yun ang dapat na piliin natin. Ang naayon sa katuruan, wallahu a'lam. Isa Okay, pang siguro. question kung meron pa. Sa live, wala po akong nakikita, Sheikh. Opo.
Meron pa po ba katanungan o wala na po? Siguro hanggang dito na lamang po, Sheikh, para po naman po makapagpahinga po ang bawat isa. Jazakumullahu khairan sa lahat ng mga nagtanong at siyempre maraming salamat muli kay Sheikh sa kanyang makabuluhang mga sagot at walang sawang pagbabahagi ng kaalaman. Mga kapatid, napakabilis ng oras. Isang gabi na naman ng pagkatuto at pagpapaalala ang ating natapos. Bilang pagtatapos, hiniling po namin kay Sheikh na pangunahan tayo sa kafaratul majlis at magbigay ng kanyang panghuling paalala bago tayo tuluyang maghiwa-hiwalay. Aking hiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tulad ng pinagtipon niya tayo sa pagtitipong ito at nakapakinig sa isang salita na marahil inshallah ay nakakuha tayo ng maraming pakinabang. Dalangin ko at hiling sa Kanya na tayo pagtipon-tipunin din sa araw na walang pakinabang ang yaman, kahit ng mga anak, liban lang sa Kanya na haharap kay Allah na may pusong dalisay. Illa man atallah biqalbin salim. Siya na may pusong dalisay na idudulot ng mayroong mahusay na paugali. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah naway maging bunga ng ating pagdalo ngayong gabi ang isang mas malalim na pag-unawa at pagsasabuhay ng mahusay na ugali. Dahil ito ang isa sa pinakamalapit na daan tungo sa kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ako po ang inyong kapatid na nagsasabing hindi sapat ang taas ng kaalaman kung ang puso ay hindi mababa. The highest form of dawah is not always spoken. It's lived. It's shown through how you treat others when no one is watching. Magpakababa ka sa asal. Magpakataas ka sa takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli, magkita-kita pa tayo. Inshallah Subhanahu wa Ta'ala. Magandang gabi at magandang hapon po dyan sa Saudi Arabia. Muli, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.